afternoon, classmates. This is the report of Group 2, Multi-Perspectivity. Multi-Perspectivity ay tumutukoy sa representasyon ng isang pangyayari, sitwasyon o konteksto mula sa maraming pananaw. Ito ay isang teknik o naratibo na ginagamit sa literatura, pelikula at iba pang anyo ng media na naglalahad ng isang kwento mula sa ibang perspektibo ng maraming karakter. Ang perspektibo ng maraming karakter, ang ganitong diskarte ay nagbibigay ng mas malawak na pagkaunawa sa naratibo dahil ito ay nakaloob ng pansin sa nagbabago o magkaibang pananaw ng ilang karakter. Sa literatura, madalas itong ginagamit upang ipakita ang parehong pangyayari mula sa iba't ibang punto de vista na lumilikha ng hindi pagkakasunduan ng pagitan ng mga perspektibo ng mga fictional na entidad ng teksto tulad ng mga karakter at mga tagapagsalaysay. Ang hindi pagkasundo o pagkakaiba sa mga perspektibo ay maaaring psikolohikal, ideolikal at pandama at higit pa. Mutiny. Ang mutiny ay isang aktibidad kung saan ang isang grupo ng mga taga-karaniwan ay mga membro o militar o iba pang organisasyon ay nag-aalsa laban sa otoridad. Ito ay karaniwang nangyayari kapag ang grupo ay hindi sumasang-ayon sa mga desisyon o patakaran ng kanilang mga leader, o kung sila ay nakaranas ng maraming mga o sila ay nakaranas ng naging marahas at karaniwang may layuning pabagsakin o palitan ng kasalukuyang liderato na kanilang napili. Insurrection ay isang salitang Ingles na tumutukoy sa isang mapanihikang pag-aalsa o rebellion laban sa isang otoridad o pamahalaan. Ito ay naglalaman ng isang grupo ng mga individual na kumakalaban o nagpabagsak sa itinakdang kaayusan ng insurrection ay maaaring maganap dahil sa iba't ibang mga dahilan tulad ng mga politikal na hinanakit, panlipunang injustice, ekonomikong disparida o mga politikal na alitan. Karaniwang may kalakip na malawakang kaguluhan, protesta at armadong tunggalian. Ang mga insurreksyon na may isyong layunin ang umiiral na kapangyarihan. Ang insurrection ay kung hindi na nila matiis hinanakit ng mga leader sa kanila ay gagawa sila ng isang grupo na pag-aalsa laban sa leader na gusto nilang patalsikin. Multi-perspectivity. Ang multi-perspectivity ay ini-interpret niya ang past na kung ano mga importante na mga bagay o detalye na naganap noon.
At sinusubukan ng kritisismo dahil sa kanyang semantikong kabuluhan at may patuloy na akademikong desisyon tungkol sa kung paano pinakamahusay na tukuyin at pag-aralan ang phenomenon. Sa multi-perspectivity, ang historian minsan nagkakamali rin sa kanilang ebidensya sa tunay na pangyayari na naganap sa isang lugar. Ang historian ay sila yung mga taong nagpapatunay o nagsusulat ng mga katotohanan sa nakalipas na ilang taon. Ang historian may impose a certain ideology to the subject. Historian also nag-provide din sila ng mga single cause for an event. Hindi nila gina-consider ang possible na mga explanation sa sinasabing mga nangyayari. Kung wala ang multi-perspectivity, ang history, hindi natin maintindihan ang nangyayari noon at kung ano mga kaganapan noon na ngayon ay didiscuss na sa paaralan. The Cavite Mutiny. In 1872, historic year of two events. Ang unang nangyayari sa Cavite Mutiny ang martyrdom of the three priests. Sila Mariano Gomez, Jose Burgos, and Jacinto Zamora. Sila yung sila ang mga leader ng Gumbursa. Sa nangyari sa Cavite Mutiny, ang importante na kaganapan sa Pilipinas ay ang milestone na talagang nasama sa history ng Pilipinas. Kasi ang milestone ay yung pag-influence sa mga pangyayari sa Pilipinas, like nung pag-aalsa ng Gumbursa. Kaya pag-aalsa ng Gumbursa laban sa mga Spaniards. Spanish accounts of the Cavite Mutiny. Si Jose Montero Ibidad ang tumulong sa Pilipinas upang mapanalsik ang Spanish government sa Pilipinas. At siya rin ang tumulong sa propaganda upang maayos at magawa ang revolusyon laban sa Spanish government, laban sa Spain. At ang tumulong din sa Pilipinas upang maalis tayo sa kanila ay ang mga American. And upang matamo natin ang kalayaan sa ating bansa.
Sa Cavite, left for the south. At si Jose Montero y Vidal ay na-assassinate ng mga friars. This is Rafael Izquierdo. His full name was Rafael Cayetano Izquierdo Gutierrez. He was born on September 30, 1820 and he died November 9, 1882. So, according to his report, General Izquierdo abdicates to the native clergy, scholars, and some residents of Manila and neighboring provinces as the investigator o nagplano doon sa Cavite community. The investigator protested against the injustice of the government in not paying the provinces for their tobacco crops and usury, injustice of having obliged the workers to paying tributes. Next is the cry of rebellion. So, today I'm going to discuss when the cry of rebellion happened in the Philippines. Ang iba sa sources seems to have a conflict. So, it seems to have a conflict sa iba na sources, kaya makaresult sa some confusion sa mga tao if where and when did the cry of rebellion happen. So, the cry of rebellion according sa mga first journalists is, it referred to us as the El Grito de Rebellion, or amo na siya ang pag-aksyon sa mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Amo po na siya ang dahilan sa pagtuklas sa katipunan. So, dahil sa mga members nila hindi na makatiis, ihambal nila sa ilang mga kamag-anak and then sa mga tao na nakapalibot sa ila. And then nagkalat siya sa 8 districts including Manila, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Cavite, Laguna, Batangas, and Nueva Ecija, which is nag-represent sa 8 rays of the sun sa Philippine flag. And kag dito na na-start ang katipunan itong 1896. So, originally, the word cry referred the first skirmish between the Katipuneros and the Civil Guard. So, by this, hindi siya cry na nag-alibit sila before, but ang cry na gina-mean is sigaw or pagtawag sa rebellion or call of rebellion. So, next is the controversies regarding these events stems from the identification of the date and place where the cry happened. So, prominent Filipino historian Teodoro Goncillo emphasizes the event when Bonifacio tore the cedula or tax receipt before the Katipuneros, who also did the same. So, si Teodoro Goncillo is emphasize ng event kung pag-tore ni Andres Bonifacio sa cedula or tax receipt, and by saying empowering words, the Katipuneros also did the same. So, some writers identify the first military event with the Spaniards as the moment of the cry. So, marahil ang pakikipaglaban sa mga Spaniards na nakudyat ng sigaw. So, si Emilio Aguinaldo is nagsubo na magsulat, which is ang Himno de Balintawak, para ma-inspire or ma-motivate ang mga soldier and ang mga kawal. And why the pack of the Biak na Bato is hindi siya na isa katuparan. So, kumbaga, ang Himno de Balintawak is Battle of the March or Marcha ng Pakikipaglaban. So, next is a monument to the heroes of 1896 was erected in what is now intersection of Epifanio de los Santos or EDSA Avenue and Andres Bonifacio Drive North. So, mayara na siya sa
monument na inilagay sa intersection ng EDSA at Andres Bonifacio Drive North Diversion Road na so next is monument to the heroes of 1896 was erected in what is now intersection of EDSA and Andres Bonifacio. So merong monument ng mga bayani na inilagay sa intersection ng EDSA at Andres Bonifacio Drive North Diversion Road noong 1896. Pero ang ginawa dito ay inilipat sa UP Diliman noong November 29, 1968. Lagay ng monument na ito ay tinatawag na Cry of Balintawak. So, Cry of Balintawak ay so mula noon hanggang 1962 is sineselebrate ang Cry of Balintawak tuwing 26 of August. So, doon naman sa site kung bakit dito inilagay ang monument sa intersection ng EDSA at Andres Bonifacio Drive North is hindi matukoy kung anong dahilan or kung ano ang rason bakit nila ginayo. So, next is accounts of the cry according kay Guillermo Masangkal. So, on August 26, a big meeting was held in Balintawak. So, mayroon isang dakong meeting na giheld sa Balintawak at the house of Apolonio Samson. Then, the cabeza of the barrio of Caloocan. So, among who attended were Bonifacio, Emilio Jacinto, Aguido del Rosario, Tomas Remedio, Bricio Pantas, Teodoro Plata, Pio Valenzuela, Enrique Pacheco, and Francisco Barrion. So, lahat sila is leaders of the Katipunan and compose the board of directors of the organization. So, sila is delegates from Bulacan, Cabanatuan, Cavite, and Morong. So, about 9 o'clock in the morning, so nag-start ang meeting 9 o'clock in the morning of August 26. So, ang meeting is we opened the Andres Bonifacio and Emilio Jacinto as his secretary. So, ang purpose is to discuss when the uprising was to take place. So, si Teodoro Plata, Bricio Pantas, and Pio Valenzuela is sumalungat sila sa pag-open ni Andres Bonifacio ng meeting. And si Andres Bonifacio is na-sense niya na mawala siya sa discussions. So, nag-walk out siya sa session hall and then nag-istorya siya sa mga tao na ang leaders is start na mag-argue about sa revolution. And then meron siyang speech which he said, "You remember the fate of our countrymen who were shot in Bagumbayan. Should we return now to the towns, the Spanish will only shot us. Our organization has been discovered and we are all marked men. If we don't start the uprising, the Spaniards will get us anyway. What then do you say?" And then the people shouted as one, the revolt. So, dira is kay nabalaan naman ang ngamayara sila sa secret organization which is ang Katipunan. Amo itong giposil si Jose Rizal. So, kung mabalik pa ang mga revolutionist, pusilon ng gyapon sila. Kay open na sa public or sa Spaniards na mayara sa uprising na may tabo through their organization. So, since it was prematurely discovered, wala na sila mahimo kundi ituloy na lang ang ilang pag-aalsa. And hindi pa man dapat sila mag-out. Bale, ga-prepare pa sila pero na-discover abi tayo dahil sa nag-away yung members sa Katipunan. So, gigising nila ang ina Sedala, signifying the rebellions. The rebellion since na-discover naman. So, amo itong gigising ni Andres Bonifacio itong Sedala and nagsinggit sila sa revolt.
shouted people as one. So, next is, Bonifacio then asked the people to give a pledge that they were to revolt. He told them that the sign of slavery of the Filipinos were sealed. The Cedula tax charge each citizen. So, ang siyang yaman niya is, if it is true that you are ready to revolt, so gambalan yung mga tao na kung ready na ba mag-revolt, gusto niya makita nga i-destroy ang Cedula na amo na siya ang sign nga tanan sila is ga-declared na sa severance sa mga Spaniards. Kaya ang Cedula is amo na siya ang importante nga document sa mga Pilipino sa government sa Spain. So, dito sa account ni Pio Valenzuela. So, sino si Pio Valenzuela? So, Pio Valenzuela was a Filipino physician and a revolutionary leader at the age of 23. He joined the Society of Katipunan. Born on July 11, 1869 and died on April 6, 1956. So, nakasaad mo dito sa account ni Pio Valenzuela nga ang first place nga nalakuan nila nga safe is ang Balintawak. So, nagasaad-saad sa account ni Pio Valenzuela na kundiin ang permanent members sa Katipunan is nag-meet on August 22, 1896 sa bahay ni Apolonio Samson. So, sino si Apolonio Samson? Si Apolonio Samson is a Katipunan Barrio Lieutenant from Sitio Campo, Balintawak, Caloocan, who fought alongside Andres Bonifacio during the Philippine Revolution. Born on July 6, 1895 and died on April 23, 1982. So, ang purpose mo dali sa account ni Pio Valenzuela is nagkaroon sila ng meeting kung ituloy ba nila ang revolt against sa Spanish government of the day na napagkasunduan nila nga ituloy ang revolt against sa Spanish government o magsimula ang revolt tong August 29, 1896. So, dali sabi pakita sa dali nga kung dali ko sila nag-ingon nga punitin ang Cedula hanggang siyagit sa Long Live Philippines o Mabuhay Pilipinas. So, dali kay Santiago Alvarez. So, may pagkahawig niya po ni sila ni Pio Valenzuela nga account. Pero dali kay Santiago Alvarez mas taas ko lang yung version dun sa iyang account ay sa iyang account. So dali daw kwento kanyang bang isa nga journey nila. Like kay Pio Valenzuela nga daw direct to the point niya kung nga nag-meeting sila diretso. Dali para kasaan naman sa kay Santiago Alvarez nga natong August 22, 1896. So, naabot sila nagbigan ang nag-assign na yun si Andres Bonifacio o guards kay para maiwasan nila ang pag-atake sa Spaniard. So, ipakita sa dali pag-uman nila maka-arrest sila o maka-assign siya sa guard. So, ipakita sa dali sa akang ni Santiago Alvarez na nag-decide sila magbalik o kampo para maiwasan po nila pag-atake sa Spaniards. So, kung naabot sila dali sa taon na Barrio Toronto, August 23, 1896. So, dali, baka po na sa Barrio Toronto, dali ito na doon nagdamo ang kailangan member, nag-grown sa more than 500 and dali na sila sugod sa meeting sa warehouse ni Cabezang Melchora. Dali nagsugod sila sa meeting. Though may pagkaparehasan sila sa tumong sa akong ni Pio Valenzuela kung nga mag-meeting kung ituloy ba nila ang revolt against sa Spaniards government. So, dali Japon, ang
umano yung meeting. So, ang ilang una goal is rising to defend the people freedom. So, ang una nila pa ng sabot na is na mas matatagin ang pagprotekta sa kalayaan ng mga Pilipino. Ay kadalawa nila nga purpose is to be on a state of affairs so that the forces would strike to the situation arise where the enemy was at a disadvantage. So, ang minsan is kung makasugod din o maka-attack din ng mga katimonero kung nang sila makita nga disadvantage sa mga kaaway nila doon. So, ang itatlo nila naman is the immediate objective was the capture Manila. Ang ikalas nila nga objective is na mabawi ang Manila. So, ang dali, pag pumansa sila ang meeting, so, doon magpareha sa Japay lang ang hindi kalayan lang nila dali kay ang kailangan ni Shagit kay dali mabag sa kami sa Jaguar Pares is ang isingit nila is long live the sons of the people nang mabuhay o anak ng bayan. So, mamag nang palayan sa ilangan account kay Pio Valenzuela kay gingon niya dito, ang gingon niya dito is punitin ang Sidula o long live Philippines, pero ang dali kay sa Jaguar Pares is long live the sons of the people. So, different dates and places of the crime. So, various accounts of the crime with different dates and places. A guardian civil, Lieutenant Gregorio Diaz, identified the crime happened and Balintawak on August 25, 1896. So, the rate is though si Lieutenant Gregorio Diaz at ang nag-identify sa crime na nag-happen sa Balintawak on August 25, 1896. Siguro kalang. So, si Chudoro Calao is former Secretary of the Interior and Local Government of the Philippines, born on March 31, 1884, and died on December 4, 1914. So, siya ang Filipino historian na doon nagtatak sa place kundi sa Tagong Balintawak on last week of August 1896. So, doon si Jaguar Pares na explain ko naman siya kung kinsa siya. So, si Mariano Alvarez daw siya na ang papa ni Jaguar Pares. So, leader of the Pagdiwan faction in Cavite for the crime by in Quezon City on August 24, 1886. So, dito si Pio Valenzuela, so dito na ako, siya ang Filipino physician na revolutionary leader at the age of 23 joined the Society of Katipunan. So, si Pio Valenzuela, dito na ilalagin siya isa sa mga revolutionary niya, daw siya lang isa sa mga pinsang level sa Serenda. At ito na stated na may tabo ang crime and pugalawin sa August 23, 1896. Unang pagtawag sa rebellion ay cry for rebellion. Ano ba talaga ang dahilan bakit nagkaroon ng unang sigaw? Nagsimula ito yung may pagpupulong na laganap at yung pagpunit ng sidula. Baka nagtataka kayo bakit napakahalaga ng sidula sa sinaunang panahon dahil ang sidula ang ginapangita sa gobyerno sa Espanya dati. Sa dere is maraming sinasuggest or nilalabas ang na tumutukoy sa iba't ibang petsa kung saan nga ba or kailan nagsimula ang unang sigaw sa kasalukuyan ang pagtanggap ng petsa ay August 23, 24, 25, 26 kaya si historian Jem Richard Dawson ay inayos niya yung profession na namabase lang sa primary account na nag-exist. Kaya noong 1911,
According to kay Pio Valenzuela, sa Kangkong nagdesisyon ang mga Katipunero na maghimagsik o mag-revolution laban sa mga Espanya dahil nagsimula ang revolution na yan, simula ng pinunit nila yung sidula. Ang Pilipino na kung saan ang sidula na yan ang pinaka-importante sa kanila dati dahil isa iyon sa mga hinahanap ng mga gobyerno sa Espanya. Kaya nagsulat si Pio Valenzuela ng pahayag about sa revolution happened at Kangkong noong August 23. Dahil nagsimula yung unang revolution noong nagpasya ang mga Katipunero na magtipon upang makipaglaban sa Kastila dahil sa pagpunit ng kanilang sidula. Kaya noong 1917, Pio Valenzuela says about sa naging desisyon ng mga Katipuneros na makipagdigmaan against sa mga Kastila sa kung asa ang assembly or pagtitipon na hitabo kay dito sa kaya noong 1917, Pio Valenzuela says about sa naging desisyon ng mga Katipuneros na magkipagdigmaan against sa mga Kastila kung asa ang assembly or pagtitipon na nahitabo ang pagtitipon kay dito sa balay ni Melchora Aquino sa Pasong Tamo, which is malapit din sa Pugad Lawin na location kung asa nakilala siya bilang Tandang Sora. Dahil noong naghimagsikan tong 1896, ang mga napadpad sa balay niya na mga nakatakas tong himagsikan kay gikop sila kag gialagaan para i-secure pod ang ilang para ma-secure pod ang ilang kaligtasan. That's why dako kayo ang bag ni Melchora Aquino tong panahon sang revolution. Kaya noong 1917 din ipinahayag ng labi ng katipunan sa puok ng Kangkong tungkol sa pagpasya ng KKNMANB patungkol sa himagsikan na naganap noong August 23, 1896, which is na-explain na nako kung ano ang dahilan nga nag-revolution. Sa kung saan ibig sabihin ng KKNMANB is kay kataasan kagalang-galang katipunan ng mga anak ng bayan. Ang ibig sabihin nito ay magkaisa ang mga Pilipino, mamayang Pilipino upang ipataguyod ang ating bansa upang maging malaya pamagitan ng himagsikan na nangyari ng paraan or na nangyari against sa Kastila. Tong 1917 po, Tomas Gregorio says about sa naging desisyon ulit ng mga Katipunero na padayon ang himagsikan or revolution para tuluyan na maging malaya ang Pilipinas kag para daw di na daw kontrolado sa mga Kastila or mahimo na naton ang gusto naton nga himuon.
Then, in 1920s, PU Valenzuela ulit kay nahimo na ang mga gusto. In August 2020, then in August 19, mali. Then in 1920s, si PU Valenzuela ulit kay clarify na ang revolution daw na held sa Puok Kangkong kay hindi daw tong August 22 nahitabo. Kaya nahitabo which is dapat sa ano niya gid is daw August 23. Kita na kag sa pugad sa August 23 gid daw siya nahitabo kag sa pugad lawin daw inhaled. Hindi daw sa Kangkong, which is ang pugad lawin lang po kay lapit lang sa lugar ni Melchora Aquino na kung asa giingon ko ay ina dito po giheld ang assembly or pagtitipon sa mga katupero about sa pagpasya o revolution. Then tong 1925, according to Julio Capil, he says that nagsimula ang primer grito or known as the first cry of or unang sigaw is sa Palintawa kay nagsimula ang Kangkong tong August 26 daw, hindi tong August 23 or 24 na ginadibetihan sa iban na eyewitness. Then, while in 1935, Pantas says that the witness niya daw tong debate na nahitabo sa Kangkong about tong pagtitipon sa mga katupionero na nahitabo para sa revolution. In 1936, according kay Francisco Carrion, nagdesisyon na yung tabo sa Kangkong kung ipadayon ba ang revolution or hindi, kay naging dahilan padayon ba daw ang revolution or hindi, kay naging po daw to siya na naging gubot siya. Gubot sila that time tungod may mga katipunero po di gusto magipaghimagsikan laban sa Kastila pero wala mahimo ang iban na katipuneros kay ang majority sila sa ila is nag-agree about sa revolution. In 1961, si Vicente Samson po para sa iyaha kay nag-start ang first cry or unang sigaw sa Balintawak kay itong August 26. Kay naapo daw siya dito pag na-witness po that time na-witness po at the same time ni Priscio Pantas ang the Philippine-American War or Insurrection. The Philippine-American War, known alternatively as the Philippine Insurrection. So, nag-umpisa ang digmaan ng Pilipinas at ang US noong 1899 hanggang 1902. So, the government of US President, which is
William McKinley, tinawag itong Philippine Insurrections of 1899. So which is ang totoo naman is laban ng mga Pilipino para sa kalayaan ng ating bansa. So pinamunuan ito ni Emilio Aguinaldo noong June 12, 1898. So tinanggihan ito ng mga Amerikano, which is yun ang nagtulak ng sa mga Pilipino na subukan at isa katuparan nito sa paraan ng pagpwersa. So ang pangunahing punto ng desisyon ni McKinley is na-realize niya na nung napasa kamay na nila ang Pilipino is hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanila. So nagpatulong siya sa other side sa like Democrats and also sa Republicans. Pero dili kayo enough ang katong mga advice na nakuha niya. So una niya naisip is paon nila ang Manila and then Luzon and then other nga mga isla. So fast forward. Matapos pag-isipan ng mabuti ni McKinley is naunawaan niya na ang dapat gawin sa Pilipinas, which is the first is hindi niya pwede nga ibalik ang Pilipinas sa Spain basi daw kanang maulawan or kanang maduwag ba. So pangalawa is di niya pwede nga biyaan ng Pilipinas kay dili pa nila kaya ang sarili. Saka dili pa nila handa sa pamamahala na mati man number 3 man to. Hindi din pwede ibalik ni McKinley ang Pilipinas sa France and sa Germany kay parang naa sila ay competition between their countries and basig ka ng maulawan gud ilang Number 3. So number 3, dili niya pwede gaan ang Pilipinas kay dili pa handa ang kanilang pamamahala para sa kanilang sarili. Basi mas malala pa daw ang away para sa katong unang away between sa Spain. So pang-apat. So ang last na option is kuha nila ang bansang Pilipinas and then ipa-educate nila o taas ang antas ng kanilang pamumuhay at sibilisasyon nila at pa-Christianismo sila. The war had two phases. The first phase was dominated by Aguinaldo's failed conventional warfare against the better trained and equipped U.S. troops lasting from February to November 1899 because the U.S. military had superior resources, Aguinaldo's forces who lacked similar resources. Mas mahusay at mayroong mas malawak na pagsasanay ang mga U.S. military sa mga taktika ng conventional warfare. Samantalang, ang mga pwersa ni Aguinaldo ay karamihan ay binubuo ng revolusyonaryong Pilipino na may limitadong pagsasanay o karanasan sa malalaking digmaan. The second phase was marked by the Filipino shift to guerrilla warfare which lasted from November 1899 until 1902. Then sa panahong ito ay ginagamit ng mga Pilipino ang kanilang kaalaman sa local environment and their ability to blend in with the civilian population upang magtangka ng biglaang atake at makagulo sa mga operasyon ng mga Amerikano. Ang labanan sa panik ng mga Pilipino ay nagpapatuloy until 1913.
historians have disagreed on what to call the war between the United States and the Philippines. The United States see the conflict as an insurrection. Insurrection ay tumutukoy sa isang biglaang pagbabago o paggalaw ng damdamin o emosyon. Kadalasan may kasamang pag-aalsa o rebellion. Ang Amerika, ang United States, para sa ilaha, ang Philippines is territory na nila under sa Treaty of Paris in 1899. Treaty of Paris ay kasunduan na nilagdaan ng pagitan ng bansang United States and Spain or pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. After sa Treaty of Paris, paglagda ng Treaty of Paris noong 1898, hindi kinilala ng United States ang pamahalaan ni Emilio Aguinaldo at itinuring ang anumang paglaban o hamon bilang hindi wasto. Sa Semper Vigilance nga sulat ni Emilio Aguinaldo na na-publish sa North American Review in 1899, talk about the disconnect between the foundation principle of the United States and what it was doing to the Philippines. Ay may kaugnay sa pagkakaiba ng prinsipyo ng United States at sa mga ginagawa nito sa Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga pangunahing prinsipyo ng United States at sa mga aksyon nito sa Pilipinas. Maaring ito ay may kinalaman sa kolonisasyon ng United States sa Pilipinas at ang mga layunin nito na maaaring hindi tugma sa prinsipyo ng United States o hindi maayon sa mga pangangailangan at kagustuhan ng mga Pilipino. Ang United States ay nagpapahintulot ng American Revolution War at tawaging insurrection o pag-aalsa ng mga Amerikano laban sa Great Britain. Ito ay isang digmaang naganap noong panahon ng American Revolution War kung saan ang mga kolonyang Amerikano ay lumalaban sa kanilang kalayaan mula sa pamahala ng Britanya. Ang paggamit ng terminong insurrection ay nagpapakita ng perspektibo ng mga Amerikano ay nagrebelde o naglaban para sa kanilang kalayaan mula sa pananakop ng Britanya. About this Semper Vigilance, authorized by Emilio Aguinaldo, siya ang nag-publish siya to as express of Aguinaldo's case against the United States by a Filipino, which is naglarawan ito ang pag-imagsik ng mga Pilipino laban sa pananakop ng Espanya at ang kilos ng United States sa Pilipinas. Pinibigyan din nito ang paniniwala ng mga Pilipino na dapat itigil ang digmaan at bigyang katarungan ang kanilang hangarin para sa kalayaan. Kung saan binabanggit niya ang paniniwala ng mga Pilipino na dapat itigil ang digmaan at bigyang katarungan ang kanilang hangarin para sa kalayaan. Ang revisionism is radikasyon ay ang mga pagtatanggap o paglalaganap ng mga malalim na pagbabago sa lipunan o politika. At kadalasan sa mga pamamagitan ng mga hindi karaniwang o eksperimentong pananaw o paraan, ito ay maaaring magre-resulta sa mga aksyon o pananaw ng mga kasalukuyang sistema o lipunan. Revisionism is mauna siya ang gahatag sa revision or modification. So, mauna ang reinterpretation sa historical account, especially if the speech is true and how much is false. Mauna siya ang gahatag sa facts, evidence, and interpretation. So, revisionism is tinuod or liget and mauna siya ang trabaho sa mga historian. So, next is
Negativism. So, negativism is mauna siya ang revision sa ang kasaysayan para sa maghawa ang isa ka bagay na aktwal sa natabo. And negativism is also called historian denialism. Mauna siya ang pagpiki sa historical record. Wala siya pagsama-sama sa historical revisionism kay further term naga-extend sa newly evidence so fairly recent sa academic interpretation sa history. Next is radicalization. So ito yung priso kung saan isang tao ay nahikayat o naging mas pabor sa mga radikal na pananaw, sa mga papolitika, sa mga aksyon o pananaw na nagsusulong ng pagbabago sa kasalukuyang sistema ng lipunan, kahit nasa paggamit ng karahasan paglabag sa mga pangkaraniwang pamantayan. Next is crony and cronyism. So ang crony and cronyism is isang uri ng katiwalaan kung saan ang mga kaibigan o kasama ng isang tao sa mga posisyon sa mga politika at inahalal ng appointment sapat na halaga ng kanilang mga kwalifikasyon o kakahayad. Sa halip, binigyan sila ng mga posisyon ng kapangyarihan na nagbibigay ng mga interest at pag-iaminin ang kanilang sarili. Revise ang story image, legitimate re-submission of society, historical knowledge about a past event. So, ang historical determinism o denialism ay isang paniniwala ng pamaraan at pagpapalit ng papalukos sa mga kasaysayang talaan. So, ito ay mas higit na pasimpleng pag-aaral at pag-usisa ng kasaysayan. Ito ay isang sistematikong pagpalaganap ng mali informasyon o paglinis ang buong pangyayari at pagtatapang baguhin ang pag-unawa ng tao sa kasaysayan. Historical relativism is isang panilang na karaan pagpapalit o pagbulungkot ng mga kasaysayang talaan. Sa pamagitan ng denialism, ang mga nagpalaganap nito ay maaaring gumamit ng paraan tulad ng tekso at pag-edit ng larawan upang suportahan ang kanilang pinasa sa interpretasyon. The term negativism was first coined by French historian Henry Rousseau in his 1987 book, Wiki Syndrome. Ang terminong negativism ay nagmula sa Francis na panalaysay na si Henry Rousseau noong 1987. Ito ay inadmit niya sa kanyang aklat na si Wiki Syndrome. Or Muslim in the Philippines had the history of resistance against foreign rule from Spanish to the American and later against the Philippine government. So, ang pampolitikang pagmulat ng Moro noong 1987 ay 1968 ay nagresulta mula sa isang pangyayari na kilala na bilang Salida Massacre. Noong panahon iyon, ang pampolitikang pagmumula ng Moro noong 1968 ay nagresulta mula sa isang pangyayari na nakilala bilang isang massacre, ay Salida Massacre. And noong panahon iyon ay rehimeng ni Pangulong Ramos ay ang hangarin na nababawi o ang sabta mula sa Malaysia upang maisakatuparan ito nagplano ng pamahalaan na
covert operation na bilangan ng mga Moro o recruits na ipinangakong sila'y magiging bahagi ng isang pwersa na maglalayag patungo sa Sabah. Gayunpaman, ang mga recruits ay pinatay ng isang insidente na tinatawag na Habida Massacre sa Corridor Islam at ang operasyon ay nabigo. So at World War II, ang Amerikano sanib siya sa Pilipino para hawaon ang mga Japanese army kay gihimo to sa mga Amerikano nga musanib sa Pilipino para ang lantaw na to sa ila isang bayani or gusto nila na makalapit pa sa ilaha. So mas kilala sila ang The Rock of Island. So Corregidor would go on witness of the most brutal killings in recent Filipino memory. So mga 200 kabataang tausog and some men were initially killed on March 18, 1968 at the height of the Marcos Rebellion. So, pagkamatay nila sa ato, so ang mga kabataang Moro, so gusto nila mabalaan or gusto nila kung saan ba ang bangsa Moro karon. So, Operation Merdeka, the Marcos administration, so nagaplano sila, so pinaplanuhan nila kung paano nila agawon ang territory of Sabah sa Malaysia. So, Merdeka, sa Malay term of freedom, pero sa kabikaran ang mga tabo sa mga biktima. So, promise to be paid 50 pesos, be a part of the Philippine Army, and being issued with the high-power firearms. So, the young Moros from Sulu, di-recruit siya para maging isa sa top secret operation. So, ang tawag sa mga ibang recruit is Jabaida. So, ang kapangalan nila ay isa ka babae ng agit-agit o local Moro. So, si General Eduardo Martillano, so led by Philippine Armed Forces, who went to Sulu and Tawi-Tawi to recruit for a special mission. So, a number of regime from 11 to 68 people. So, daghan og gusto nga magsali, hinam nga masali sa military kay na-apoy diri stable nga income. So, pagkatapos na mag-recruit, so nilakaw na sila padulong sa corridor. So, dito nila get-train ang mga Jabaida unit. So, after 2 months sa ilang training, so, naay mga tabo. So, when the unit was dissolved, so may isa lang nga natira sa ilahang unit. So, si Jabaida ay Jiben Ariola. So, mawala na siya ang isang nabuhi dito sa massacre. Who is Jabaida? Who is Jabaida? What is Jabaida? So, ang Jabaida, mawala siya ang good name sa mga super secret or twin gold operation of President Marcos, kung paano nila doon ang mga opposition sa mga. So it may be in 1969. So, and to set this country of high foreign adventure, it has a good name, Mr. President, for Mr. Marcos, officially operation to ensure his continuity in power and achieve imperial gain. So,
para katuilang ipaglaban ng territory panagpapaon. So it is an operation corrupted in fantasy and in that pardon that pan, Mr. President, is not all funny. It jumps out as fantastic to unreal to make believe expect the facts and figures. The personage are all there. So in what is truth? So ang sa likod sa corridor, so naday karumal-dumal na nangayita po. So katong isa nga nabilin nga si Jaden Ariola. So maaari siyang permit kay Mr. President na i-explain niya kung unsa ang nangakita mo o pangyayari ato sa ilang pagkuan ang train nila. So I check out for a 3 reasons. So first, after interviewing the self-massacre survivor, Jaden Ariola named me that there had indeed been a massacre. Many more massacres, so dagang pagkapatay. So second day, I had to check out the international repercussion. So third day, I wanted to check and verify the story where it started at its root. So gusto niya nga mabalad o ma-verify kung usap din na kung usap din mga nangahita mo at iba kung masakitan mo paano siya na pag-usap. In fact of the newsman, who joined me and found out data secret plans were talked about clearly by a people island as first, smuggling and their operation in the southern backyard. So, on Simunul Island was the recruiting base. So, sa Tanaw, sa isla ng Simunul. So, na siya nakita nga recruit base para sa isang special na forces. So, special forces nga ginatawag ko ni siya o Jabayda. So, nag-camp siya sa Camp Sofia. So, ang pangalan niya po nila ay isa ka babae nga akit-akit na 15 years old na Muslim. So, taken a wife by the commanding officer of the Jabayda, Major Adulatif Martiliano. So, police atong general. So, Camp Sofia was the recruiting station for the Jabaydas. I brought in the Mr. President picture showing the camp and all things what when it is the badge of the Jabayda senator. Pino this into this called packet. Show military badge. It is Ang nakita sa coat at packet ni Aguinaldo ay isang military badge. At ito ay dilaw ang background at black skulls sa taas nito ay mayroong dugo na may black crossbones. Nung pumunta si Aguinaldo sa Sulo with a sworn statement of Jibin, Arola, lahat ng sinabi ni Arola kay Aguinaldo ay ginawa niya. Ito, ang lahat kung sino dadalo sa camp o ano ang description ng camp. At kung ang army ay magprotekta sa kanya kahit 11 sundalo lamang, siya ay mabubuhay at pati ang sundalo ay hindi mararanasan ng isang massacre. Si President Marcos ang bahala magpaliwanag sa tao kung bakit ang kanilang organisasyon ay lihim at tago para sa kanyang sarili at sa kanyang para hindi malagyan ng dumi ang kanyang pangalan dahil
sa pansariling lamang kanyang iniisip at hindi ang ibang tao. Maraming nagsasabi na ang pagmasakar kay Jabida ay plinano ng mga Muslim to be able to incite separatism, at sa mga sabi-sabi at nag-iimbento ng storya upang takpan ang ginawa ni Marcos ang nangyaring massacre noong 2018, 50 years since the event. At nagsabi si Enriles na inimbento lang daw iyon ni Ninoy sa isang public news during the anniversary of martial law. At ito ay sinabi ni Enriles na inimbento lang daw iyon dahil hanggang ngayon walang siyang narinig na may nangyaring massacre sa koridor at walang isa ang may nagsabi. The only one who appeared as a member of the supposedly Muslim training in Cavite was the fellow who swam across Corregidor to Cavite. When was the invention of Montano and Ninoy Aquino. Ang lahat ng mga iyon ay hindi totoo at invento lamang yon ni Montano and Ninoy Aquino upang matakpan ang ginawa ni Marcos sa Jabida Massacre. We were dealing with separatism in Mindanao. We were dealing with a very strong communist party. We were dealing with the one set of drug menace in the country. We were dealing with political warlords over the land and the high criminality in the land. Yun ang mga sinabi ni Ninoy Aquino Montano na pagsisinungaling. On the massacre, I had to find a way to have the petition letter sent to Malacanang at pumunta sa pier ng Corregidor. Kahit na walang promeso ng mga opisyal, at nakita niya ang gwardya na same lang sa kanyang lugar at malapit lang ito sa kanilang village. Ang kanyang pangalan ay Abud Tay na taga Philippine Navy, at ibinigay niya ang sulat at sinabi niya na ibigay ito sa post office na makarating sa Manila. Pagkalipas ng ilang araw, March 3, at around 3 p.m., silang 7 ay sinumunan. Ang 4 sa kanila ay nagtago at ang 3 ay nagpakita. Sila ay matapang, at ako ay nag-aalala dahil kahapon lang nangyari ang pagpapadala ng sulat at hindi nila na-mention si Colonel Eduardo Martilino. Pero nag-aalala siya noong March 3. Ang ibang train ay nag-aalala at isa sa mga taga Muntinlupa ay nagbiro na may mamamatay sa electric chair na may masasarap na pagkain na hinihanda. At ipinaghandaan pa ng kambing para sa kanilang pagkain. At 4 a.m. of March 18, at bumalik ang truck at sinabi na ng mga sundalo magsigising na dahil naghihintay ang eroplano sa kanila. Sila ay 24 ang naunang pumunta. Ang mga taga-sunod
na trainee ay gumising na rin at nagsuot ng mga damit. At siya rin ay nakabihis na rin dahil sa kanyang nakita. Tatlo silang magkaanak at nag-uusap-usap tungkol sa kanilang hinala at lahat ay nakabihis na. Si Lieutenant Batalya at Lieutenant Nepomuceno nagsabi na bilisan ninyo at pumunta sa truck at 12 ay Muslim na nakaupo at magkakasama. So, I told up my companions pero nagsalita siya ng tausog upang walang makaintindi at sinabi niya ang mga Ilocano ay may mga armas at ang mga officials naman ay mga armas din at tayo ay wala tayong armas. At bakit hindi nila ibinalik ang ating mga armas kahit na tayo ay hindi sundalo? Someone said, siguro hindi nila tayo gusto na maging sundalo. Then, another said, siguro pababalikin na tayo sa ating mga tahanan. Habang sila ay nag-usap-usap, hindi sila tumigil hanggat hindi rin tumitigil ang truck sa pagbabiyahe. At pagkarating nila sa may Manila, sa may tunnel, madilim doon at ang magazine of carbine ng Ilocano na trainee ay na-feel. Ang kanyang uncle na gumamit ng carbine, ang kanyang uncle ang gumamit nito at sinabi na umiwas ka dahil siya ay nagkamali sa paggamit ng magazine of carbine. Imbis na ang safety lever ang pindutin, ang release cutter, ang safety lever ang kanyang napindot. Kaya ayun, pumutok o binaril sila. At isa yung pagkakamali. At sabi niya kung naka-prepare tayo, tayo rin ay helpless sapagkat wala tayong armas. Kahit sila, sinasabi na dapat maging handa. At sinabi niyang line up ay naglinya sila 12 at binaba ang mga bag nila na dala nila at inilayo sila sa isa't isa ng 15 meter at tumalikod sila at hinarap at tumalikod sila and face us at wala akong narinig na tumawag na ina o Panginoon. I heard nothing from my 11 companions at ika-6 siya sa linya at lahat sila feel at nung humarap siya sa kanan at kaliwa, nakita niyang duguan at walang malay ng ang 11 companions na kasama niya.